Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Nagandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama't mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Na tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Kung nung nakalipas na linggo, nakatuon ang talinghaga na ibinigay ni Kristo para sa mga taong pinagkatiwalaan na pamahalaan ang ubasan ng hari o ng may-ari ng ubasan, at sa kasawiang palad, hindi nila ito ginampanan ng tapat. Sabihin nyo nga po, tapat. Espelingin natin ang salitang tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Pag binaligtad, tapat pa rin. Isang katangian na hinihingi at hinahanap sa atin lalo tigit sa mga binigyan ng responsibilidad, maging pinuno, maging tagapagtaguyod, maging tagapamahala, ay yung tapat siya sa taong nagtiwala sa Kanya. Lalo tigit ang Diyos na nagtitiwala sa ating lahat. Malinaw po ba? Yan. At wini-welcome natin ang ating chairwoman, ang kasalukuyan, chairwoman, at naghahangad na magpatuloy na makapaglingkod
sa ating pong barangay kung saan nakatayo mismo ang ating simbahan, kapiling ang kanyang mga kagawad. No? At sana yung mensahe na maging tapat na lingkod ng Diyos. Dahil hindi lahat ng naglilingkod sa tao ay tapat sa Diyos. Pero ang naglilingkod ng tapat sa Diyos, kayang-kayang maglingkod sa tao. At yun sana, ang ating idalangin na sa ating pong mga kabarangay, idalangin natin na maging malinaw ang kanilang hangarin na maging lingkod ng Diyos. Na hindi lang basta lingkod, kundi tapat na lingkod ng Diyos. At ngayong linggo naman ng ito ay para sa ating lahat, yung paanyaya. Unang-una, siyempre, tayo po ay inuutusan bilang mga alipin at nawa maging tapat na alipin ng Panginoon, inuutusan tayo na anyayahan ang mas marami pang tao. Tayo ay recipient lang din ng paanyaya ng Diyos na maglingkod sa Kanyang kaharian. At ngayon naman, pinapaalala sa atin na mayroon din tayong bahagi na dapat gampanan na mag-imbita. Tagapagdala tayo ng imbitasyon mula sa Panginoon para sa lahat doon sa langit. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, iniimbitahan ka ng Diyos sa langit. Ang tanong, gusto mo ba? Gusto nyo bang mapunta sa langit? Kasi kung ayaw nyo rin lang naman mapunta sa langit, huwag na kayong pumunta dito sa simbahan. Kasi hindi ito yung pinaka-end place natin. Hindi ito yung pinaka-end ng journey natin. Bagamat ito yung simula, na tayo ay nakakapakinig kung paano tayo makakarating sa langit. Ibinibigay sa bawat pagdiriwang ng misa, ibinibigay itong imbitasyong ito. Ngayon, sige, kung medyo hindi pa malinaw sa inyo na gusto nyong pumunta ng langit dahil hindi nyo alam ano bang mayroon doon sa langit, sa unang pagbasa sa pahayag ni Propeta Isaías sa kanyang pangitain, tinatawag na ang langit din ay bundok ng Sion. Sabi doon sa Sion, ang sabi po dito, sa bundok ding ito'y papawiin na ang lahat ng kalungkutan na naghahari sa bansa. Matatapos na ang paghihirap, wala nang kamatayan, wala nang iiyak, wala nang malulungkot, magiging masaya tayo doon sa langit. Ito yung pangitain ni Propeta Isaías na po pwedeng, wow, ang ganda naman doon. Gusto kong mapunta doon. Wala naman palang gustong pumunta. O di, uwian na tayo. Ayaw pala natin pumunta. Pero sana po natin, baka makumbinsi ka pa ngayong araw na ito. Maganda sa langit. At ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga kausap at maging sa atin kung para mas madali natin maintindihan na mayroong kasalan na iniimbitahan nung hari para sa kanyang anak na dumalo ang lahat. Unang-una yung malalapit sa kanya, may unang inimbitahan. Ito yung hangad niya na sana nandoon sa araw ng kasal ng kanyang anak. Pero tinanggihan. Kaya inopen. Binuksan ito para sa lahat. Masama't mabuti po pwedeng makarating sa langit. Sabihin niyo nga ulit, gusto kong makarating sa langit. Pero kahit gustuhin natin, ang pagpunta sa langit ay by invitation. Ngayon, narinig mo, iniimbitahan ka ng Diyos. Iniimbitahan ka. No discrimination. Babae man o lalaki.
Ano man ang katayuan mo sa lipunan, ano man ang kulay mo, ngayon ipinaririnig sa atin, iniimbitahan ka ng Diyos sa langit. Sana man lang mayroon sa ating feeling, wow, ang sarap naman ng pakiramdam na imbitahan ako ng hari doon sa kasalan. Kasi doon sa kasalan, ang sabi, handa na ang piging. So kaya nga, wala nang magugutom. Handa na ang piging. Napatay na yung baka, napatay na yung pinatabang guya, handa na ang lahat ng bagay. Ikaw na lang ang hinihintay. Masaya sana kung magkakasama tayo. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, sana maka-attend tayo sa langit. Sige nga. Pero minsan ba, concern mo ba, naiisip mo ba yung usapin tungkol sa langit? Na pumapasok ba sa isipan natin yan? Sana makarating ako sa langit. At tandaan natin na ang pagpunta sa langit, gaya ng nabanggit ko, kahit gusto mo, pag hindi ka inimbitahan, hindi ka makakapasok sa langit. Kung ipipilit mong pumasok ng langit, itataboy ka. May imbitasyon, kapag tinanggihan mo ang langit, automatic, sa impyerno ang punta mo. Kaya nga, hindi na nangangailangan ng magpadala ng imbitasyon kung gusto mong mapunta sa impyerno. Pero dalawa lang naman yan ang pupuntahan. Pero ang pinaka nag-iimbita ay ang langit. Siguro walang pintuan kasi sa impyerno. Open house lagi yan. Pero sa langit, may pinto. At susuriin din, proper ba? Kung sa kasalan, proper ba yung attire na dala-dala o suot mo? Kaya pinaghahandaan po ito. Ngayong narinig mo na ang imbitasyon, paghandaan mo. Kung tatanungin, paano ko maghahanda? E di pakinggan mo yung karanasan ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, yung kabutihang loob ng mga taga-Filipos ay ipinagpapasalamat niya. Ibig sabihin, yung pagtulong ng mga tao, yun ang isa sa mga dapat nating pinaghahandaan o isang paraan ng paghahanda. Mayroon ba tayong kabutihan na ginagawa para tayo makapasok o sabihin, karapat dapat tayong makapasok sa piging doon sa langit? Wala. Ang gusto kasi natin, maraming pera. Pera, pera, pera. Kapangyarihan, posisyon dito sa mundong ito. Meron pong, anong tawag dyan? Merong limit, merong expiration ang imbitasyon na ito. Kapag natapos ang kasalan o natapos ang kasal, hindi ka na makakapasok. Hindi na tayo makakadalo pa. Kaya hanggat maaga, suriin na natin at paghandaan na natin para naman sa ganon, hindi tayo magsisi sa huli. Na naririnig natin nagkakasiyahan sa langit, samantalang ang iba ay nagsisigawan sa sobrang hirap doon sa impyerno. Hilingin natin sa Diyos, sa tulong ng mahal na Birhen, na nawa ay talagang maging handa tayo at makapaghanda para maging karapat-dapat sa langit. Amen.